Magandang araw mga bata! Halina't samahan niyo kaming matuto sa mga pangunahing likas na yaman sa mga lalawigan sa rehiyon. Kasama nina Binibining Cha, Binibining Kathleen, Binibining Rochelle, Binibining Jenibet, Binibining Jade, Binibining Elaine, at Ginoong Romel. Halina't matuto! Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Charlene Naldoza at pwede niyo akong tawaging Teacher Chacha. At ngayon, bago natin gagawin na ating mga aralin, tayo muna ay manalangin. Maaari bang magsitayo ang lahat? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo kami na makakain sa araw-araw at patawarin niyo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpatawad namin sa mga kasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga muli mga bata. Magaling, kaya ngayon, bago kayo magsiupo, pakipulot ng mga basura na nasa ilalim sa inyong upuan at pakihanay ng maayos ng mga lamesa at mga upuan ninyo. Maraming salamat mga bata, kaya ngayon maaari na kayong magsiupo. Magaling, kaya ngayon, bago natin simulan ang ating aralin, ako muna ay magtatala sa kung sino nga ba yung lumiban at dumalo sa ating klase. Itorma, Gilbuena, Kilario, Cantunaw, Suntusidad, Ikong, Bardon, Magaling mga bata, at napansin ko na lahat talaga ay dumalo sa ating klase at sana'y inyong ipagpatuloy ang ganitong gawain na laging dumalo sa ating klase. Kaya ngayon mga bata, ano nga ba yung mga dapat nating gagawin kapag nasa klase tayo? Una, ano nga ba yung 4M? Una, makinig sa guro. Pangalawa ay maupo sa inyong mga upuan. At ang pangatlo ay makilahok sa mga aktibidad. At ang pang-apat ay magpaalam kung lalabas. Kaya ngayon mga bata, may naisip na ba kayo na ideya kung ano nga ba yung mga gagawin natin sa araw na ito? Kung gayon, kami ay magpapakita ng mga larawan. At ang mga larawan na ito ay may mga nakatagong salita. So ang gagawin nyo lamang ay huhulaan ninyo kung ano ang isang salita na naglalarawan sa inyong nakita. At sa pamagitan rin ng paghula ng mga nawawalang letra. Kaya ngayon, ipapakita ni Teacher Elaine ang mga larawan. Handa na ba kayo mga bata? Magaling, kaya ngayon, ipakita mo na yan, Teacher Elaine. Hello mga bata! Ako si Teacher Elaine. Nakikita niyo ba itong aking dala-dala? Nakikita. Sabi ni Teacher Charlene, si Teacher Elaine daw ay may ipapakita na mga larawan. So, itong mga larawan na ito, meron itong mga letra na nakalagay. So, ngayon, ang gagawin ninyo, huhulaan nyo kung ano ang nasa larawan. Isahan na natin. Tara! Sa unang litrato, ano kaya ito? Yes? Christine? Ano nga ito? Ano po ito?
Tubig. Tama. Sa pangalawang litrato naman, yes, Maria? Ano po ito? Likas. Tama. Likas. Sa pangalawang litrato naman, ano po kaya ito? Yes, Mary Kyle? Ano po ito? Gubat. Tama. Ang gagaling naman talaga. Sa pang-apat natin na larawan, ito, alam ko masasagot nyo ito. Ano ito? Tingin nyo. Les Calip. Ito ay lupa. Tama. Magaling. Ito ay lupa. At sa pinakahuling larawan, gusto ko, pag sabi nyo ng tamang sagot, ay sabay-sabay lahat. Maliwanag po ba? Sa pinakahuling litrato, ano kaya ito? Tadan! Ano kaya ang nasa larawan na pinapakita ni Teacher Elaine? Sabay-sabay, ito ay mineral. Tama, ito ay mineral. So lahat ng larawan ay nakita nyo na. Pati ang mga pangalan nito ay alam nyo na rin. So ngayon, ulitin ko. Ang dalawang litrato na pinakita ko ay ang mineral, tubig, likas, gubat, at lupa. Magaling mga bata! Dahil lahat ng inyong sagot ay tumpak na tumpak. Kaya bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng magaling clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling! Magaling mga bata! At ako'y natutuwa dahil lahat kayo ay aktibo sa klase natin ngayon. Kaya sana inyong ipagpatuloy ang mga ito. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Jennifer Tracho at ngayon naman ay mayroon akong ilalahad na tula. Sabay-sabay natin itong babasahin at pagkatapos ay mayroon akong katanungan. Naintindihan ba mga bata? Handa na ba kayo? Sabay-sabay, likas na yaman. Sa likas na yaman, himig ng kalikasan, bundok, dagat, punot halaman, mga ibon sa kalangitan, mga isda sa ilalim ng karagatan. Yaman ng bansa, dapat nating ingatan, sa ginto at pilak, sa bato at kagubatan. Buhay ng kalikasan, bugas na kagandahan. Likas na yaman, biyaya ng may kapal. Sa puso namin, lagi kang mamahalin. Magaling mga bata, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. At ngayon naman ay mayroon akong katanungan sa inyo. Base sa tula na ating binasa, sa inyong palagay, ano-ano kaya ang mga likas na yaman na nabanggit sa tula? Ano yun dyan? Karagatan, tama. Mary? Bundok? Tama. Ano pa, Maria? Ginto at pilak. Mayroon pang iba, ano pa? Jane, ano yon? Bato, isda. Tama, magaling mga bata. Lahat ng inyong mga kasagutan ay tama.
palakpakan ang mga sarili. At ngayon naman mga bata, dahil tapos na tayo sa ating tula, ay mayroon naman akong ipapakita sa inyo ng mga larawan. At tutukuyin ninyo kung ito ba ay likas na yaman o hindi. Naintindihan ba ang aking sinabi mga bata? Oo, at ngayon atin nang sisimulan. At ang unang larawan ay bundok. Ano kaya ito? Ano ang iyong kasagutan, Kay? Ito ay likas na yaman, tama. At ang pangalawa naman ay gusali. Ano naman ang iyong kasagutan, Maris? Ito ay hindi isang likas na yaman, tama. At ang pangatlo naman ay lawak. Ano naman ito dyan? Ano yung sagot? Ito ay likas na yaman, tama. At ang pang-apat ay coral reefs. Ano naman kaya ito? Ano iyon, Mark? Likas na yaman, tama. Ang coral reefs ay isang likas na yaman. At ang panglima ay ribulto. Ano naman sa iyong palagay ito, Ariana? Tama, ito ay hindi isang likas na yaman. At ang pang-anim ay karagatan. Ano ito? Ano ito, Ashley? Isang likas na yaman. Tama, magaling. At ang pangpito naman ay amusement park. Sa inyong palagay, ano kaya ito? Ano ito, Maria? Hindi ito isang likas na yaman. Tama. At ang panghuli naman ay palayan. Ano naman kaya sa inyong palagay ito? Ito ay isang likas na yaman. Tama, mga bata. Lahat ng inyong mga kasagutan ay tama. Magaling. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Magandang umaga mga bata! Ako nga pala si Binibining Rochelle. Bago tayo dumako sa ating talakayan, kumusta kayo? Naaliw ba kayo sa aktibidad na nilahat ni Binibining Jen kanina? Mabuti naman kung ganon. At dahil may kunti na kayong kaalaman tungkol sa likas na yaman, ngayon, formal kong itatalakay sa inyo kung ano nga ba ang mga likas na yaman at ang mga pangunahing likas na yaman na matatagpuan natin sa mga lalawigan sa Rehiyon 7, Central Visayas. Ano nga ba ang likas na yaman? Ang likas na yaman, ito ay ang mga yaman ng isang bansa o lugar na tumutugon sa mga pangangailangang material ng mga mamamayan at ng pamahalaan tungo sa pag-unlad ng bansa. Ang mga likas na yaman rin ay ang mga bagay na makukuha natin sa ating kapaligiran. May 4 na uri ng likas na yaman. Una, ang yamang lupa, ang yamang tubig, yamang dagat at ang panghuli ay ang yamang mineral. Ano nga ba ang yamang lupa? Ito ay ang mga yamang galing sa lupa, hayop man o halaman. Halimbawa nito ay ang puno, prutas, palay, bigas, mais, halamang ugat, bulaklak, kapatagan at kabundukan. Ano naman ang yamang tubig? Ang yamang tubig, ito ay ang mga yamang nanggagaling sa tubig. Halimbawa nito ay ang isda, starfish, perlas, corales, lawa, dagat, karagatan at ilog. Ano naman ang yamang gubat? Ang yamang gubat, ito ay ang pinakamahalagang yaman. Ito ay ang mga yamang nanggagaling sa gubat. Halimbawa nito ay ang punong kahoy, agila, usa, insekto, tamaraw, at iba pang makikita sa gubat. At ang panghuli naman ay ang yamang mineral. Ano nga ba ang yamang mineral? Ang yamang mineral, ito ay ang mga yamang nanggagaling sa kuweba o sa kalaliman ng lupa. Halimbawa nito ay ang tanso, pilak, ginto, diamante at iba pa. Ngayon, ating alamin ang mga pangunahing likas na yaman
sa mga lalawigan sa Region 7 Central Visayas. Ang rehiyong ito ay binubuo ng 4 na lalawigan: ang Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Una nating talakayin ang mga pangunahing likas na yaman na matatagpuan natin sa lalawigan ng Cebu. Ang Cebu ay mayroong yamang lupa. Ang Cebu ay kilala sa kanilang agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng mais, saging, at iba't ibang uri ng prutas at gulay. Ang Cebu rin ay mayroong yamang tubig. Ang Cebu ay mayaman sa tubig, lalo na sa dagat. Ang mga dagat na matatagpuan natin sa Cebu ay mahalaga sa ekolohiya at pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente at kilala sa kanyang magagandang coral reefs na nagbibigay ng tirahan sa iba't ibang uri ng marine life, tulad ng iba't ibang uri ng isda, mga pagong at iba pa. Ngayon naman mga bata, ating tuklasin ang mga pangunahing likas na yaman na matatagpuan natin sa lalawigan ng Bohol. Ang Bohol mayroong yamang lupa. Ang lupa sa Bohol ay sagana sa sustansya at nagbibigay ng magagandang ani ng agrikultural na produkto. Ito rin ay nagbibigay daan sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng pananim tulad ng palay, saging, niyog at iba pang prutas at gulay. Ang Chocolate Hills ay isa rin sa likas na yamang lupa sa Bohol na dinarayo ng mga turista. Ang Bohol mayroon ring yamang tubig. Ang Bohol ay may malawak na dalampasigan at ang mga baybayin na nag-aalok ng magandang mga beach, puting buhangin at malinaw na tubig. Ang mga lugar tulad ng Panglao Island, Aluna Beach at iba pa ay kilala sa kanilang mga magagandang beach resorts at snorkeling spots. Mayroon ring yamang gubat ang Bohol. Ang Tertiary Sanctuary sa lalawigan ay isang lugar kung saan maaaring makita at matutukan ang pangangalaga sa mga tertiary. At ang Mahogany Forest sa Bohol ay isa sa mga sikat na atraksyon para sa mga turista. Ang malawak na kahoy ay nagbibigay ng natatanging tanawin at karanasan sa mga bisita. Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa mga pangunahing likas na yaman na matatagpuan natin sa lalawigan ng Negros Oriental. Ang Negros Oriental ay may yamang lupa. Ang lalawigan na ito ay mayaman sa iba't ibang yamang lupa na pangunahing kinabibilangan ng matatabang mga lupaing pang-agrikultura na angkop para sa pagtatanim ng tubo, palay, niyog at kape. Ang lalawigan na ito ay may malawak na kagubatan na naglalaan ng troso at iba't ibang uri ng kahoy. Pati na rin ang tahanan ng maraming uri ng halaman at hayop. Ang Negros Oriental ay mayroon ring yamang tubig. Ang Negros Oriental ay mayaman sa yamang dagat na nag-aambag ng malaki sa kabuhayan at ekonomiya ng lalawigan. Kabilang dito ang mga coral reefs sa Apo Island na tahanan ng iba't ibang marine species at sikat na diving destination. Ang mga karagatan sa paligid ng lalawigan ay hitik sa isda tulad ng tuna, lapu-lapu at bangus na pangunahing produkto ng mga mangingisda. Ang Negros Oriental mayroon rin yamang gubat. Ang Negros Oriental ay mayaman sa yamang gubat na naglalaan ng mahalagang likas na yaman at nag-aambag sa ekolohiya at kabuhayan ng mga residente. Ang malawak na kagubatan dito ay tahanan ng iba't ibang uri ng kahoy tulad ng mahogany, nara,
at lawaan na ginagamit sa konstruksyon at paggawa ng mga muebles. Ang Negros Oriental ay maroon ring yamang mineral. Ang Negros Oriental ay mayaman sa yamang mineral na mahalaga sa ekonomiya ng lalawigan at nagbibigay ng trabaho sa mga residente. Kabilang sa mga pangunahing mineral na matatagpuan dito ang carbon na ginamit bilang panggatong sa mga planta ng kuryente at limestone na mahalaga sa paggawa ng semento at iba pang konstruksyon. Ngayon mga bata, atin namang talakayin ang mga pangunahing likas na yaman na matatagpuan natin sa lalawigan ng Siquijor. Ang Siquijor mayroong yamang lupa. Ang yamang lupa ng Siquijor ay mayaman sa likas na ganda at likas na yaman. Halimbawa, matatagpuan sa isla ang mga taniman ng niyog, saging at iba pang prutas na nagtataglay ng masaganang ani. Bukod dito, ang lupa ng Siquijor ay may mga minahan ng marmol at iba pang mineral na maaaring maging batayan ng ekonomiya ng isla. Ang Siquijor mayroon ring yamang tubig. Ang yamang tubig ng Siquijor tulad ng karagatan ay nagbibigay ng malawak na kita at kabuhayan sa mga residente sa pamagitan ng industriya ng pangisdaan at turismo. Halimbawa, ang malalim na karagatan ng Siquijor ay tahanan ng iba't ibang uri ng isda at iba pang yamang dagat tulad ng mga korales at mga tikas na estruktura. Ang Siquijor ay mayroon ring yamang gubat. Ang yamang gubat ng Siquijor ay nagbibigay ng mga natural na serbisyo at oportunidad sa ekoturismo. Halimbawa, ang mga gubat ng Siquijor ay mayaman sa mga iba't ibang uri ng halaman at hayop, kasama ng mga uri ng puno tulad ng mulave at mahogani, pati na rin ang iba't ibang klase ng mga ibon at insekto. Kilala rin ang lalawigan ng Siquijor sa kanyang malaking balati na kahoy na may mga nakakamanghang ugat at mga puno. Mga bata, dito nagtatapos ang ating talakayin tungkol sa iba't ibang uri ng likas na yaman na matatagpuan natin sa Rehiyon 7, Central Visayas. At ngayon, tatalakayin naman ni Binibining Iturma ang iba't ibang hakbang ng pangangasiwa ng likas na yaman. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Kathleen Iturma at atin namang ipagpatuloy ang ating talakayin. Ang ating tatalakayin ay ang mga wasto at di wastong pangangasiwa sa likas na yaman. Unahin natin ang mga wasto. Ano nga ba ang mga wastong pangangasiwa sa likas na yaman? Una, pagtatanim ng mga puno upang mapigilan ang pagguho ng lupa. Ang pagtatanim ng mga puno ay isang mahalagang paraan upang mapigilan ang pagguho ng lupa. Ang mga puno ay nagbibigay ng kakayahang mag-absorb ng tubig mula sa lupa na nagbabawas sa panganib ng baha at pagkasira sa lupa. Ikalawa, pagpapalit ng pananim upang makatulong sa pagpapanatili na pagiging mataba ng lupa. Ang pagpapalit ng pananim ay isang diskarte sa pagsasaka kung saan ang iba't ibang uri ng halaman ang itinatanim sa magkakasunod na panahon upang mapanatili ang pagiging mataba ng lupa. Ikatatlo, maaari mo ba itong basahin, Crystal? Tama! Ang pag-iwas sa mga paggamit ng mga kasangkapan na nakakapinsala pa sa pangingisda ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at iba pang ekosistema sa dagat. Ito ay naglalayong mapangalagaan ang populasyon ng mga isda at iba pang mga yamang dagat para sa kasulukuyan at hinaharap na henerasyon ng mga pangingisda. Ikaapat, pagkontrol sa polusyon na naidudulot ng pagmimina.
sa pamamagitan ng tamang pamamahala at regulasyon sa industriya ng pagmimina, maaaring maibsan ang epekto ng polusyon at mapanatili ang kapaligiran na ligtas at malusog para sa lahat. Ikalima, maaari nyo ba itong basahin lahat, mga bata? Tama! Ang hindi pagtatapon ng dumi at basura sa ilog, dagat, lawa at sapa ay napakahalaga upang mapanatili ang ating kalikasan at kalusugan sa ating yamang tubig. At ito ay nagbibigay proteksyon sa ekosistema sa tubig at sa mga taong umaasa dito para sa kanilang kabuhayan at pagkain. At dahil alam niyo na kung ano ang mga wastong pangangasiwa sa likas na yaman, atin namang alamin kung ano ang mga di-wastong pangangasiwa sa likas na yaman. Una, labis na paggamit ng kemikal na pataba. Ito ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kalikasan at kalusugan ng tao. Ito ay maaaring magresulta ng polusyon sa lupa at tubig, pagkawala ng biodiversity sa lupa at pagkasira ng ekosistema. Dalawa, paggamit ng dinamita sa pangingisda. Ang paggamit ng dinamita sa pangingisda ay isang hindi makataong at mapanirang gawain. Ito ay nagdudulot ng malawakang pinsala sa ilalim ng dagat, kabilang na rito ang pagkasira ng coral reefs at pagpatay ng iba't ibang uri ng isda. Ikatatlo, pagtatapon ng basura o dumi sa ating anyong tubig. Ito ay isa sa mga pangunahing sanhi ng polusyon sa ekosistema ng tubig. Ito ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kalamidad sa tubig at pagkasira ng mga ekosistema tulad ng coral reefs. Ika-apat, paghuhukay upang magmina na walang pahintulot. Ito ay hindi lamang illegal, kundi maaari rin ito magdulot ng seryosong pinsala sa kalikasan at komunidad. Ikalima, maaari nyo ba itong basahin lahat, mga bata? Tama! Ang polusyon na dulot ng mga kemikal mula sa pagmimina ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng mga isda at iba pang nilalang sa ilog, pati na rin ang pagkasira ng mga ekosistema sa ilalim ng ilog. At yun lamang, sana kayo ay may naintindihan sa ating tinalakay. At para malaman ko kung meron ba kayong naintindihan, may mga tanong ako para sa inyo, mga bata. Magtaas lang ng kamay ang alam ang sagot. Una, ano ang apat na uri ng likas na yaman? Christina? Magaling! Ito ay yamang lupa, yamang tubig, yamang gubat, at yamang mineral. Ikalawa, magbigay ng mga halimbawa ng mga wasto at diwastong pangangasiwa sa likas na yaman. Romel? Magaling! Tandaan na mahalaga na malaman ninyo, mga bata, ang mga wasto at diwastong pangangasiwa sa likas na yaman upang mapanatili ang kanilang kalusugan at sustainableng paggamit para sa hinaharap. Sa tamang edukasyon at pagsulong ng environmental awareness, maaari nating mapanatili ang integridad at sustainableng paggamit ng ating likas na yaman para sa kabutihan sa hinaharap na henerasyon. Magandang umaga, mga bata! Ako nga po pala si Ginoong Pan. Ngayon, dadako naman tayo sa panapos na gawain na kung saan dito natin malalaman ang pagiging malikain at pagkakaisa sa pag-drawing. Handa na ba kayo? Ngayon, hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Pero, kinakailangan muna magbilang ng 1 hanggang 4. Magsimula dito sa kanan. Magsimula na. Ngayon, meron na kayong grupo or pangkat at sa bawat pangkat ay inaatasan gumawa ng poster gamit ang kalahati na kartulina na may temang likas na yaman ating pangalagaan. Pagkatapos gawin ang poster, bawat grupo ay kinakailangan na presenta sa harapan ang nagawa
makikita kung gaano kaganda ang iyong nagawang poster sa pamamaraan ng rubrics. Sa unang rubrics ay ang 30% para sa nilalaman. Ang nilalaman ay tumatalakay sa kalagahan ng malikas na yaman at ang mga paraan kung paano ito maipapanatili ng maayos. Pangalawang rubrics ay 20% para sa organisasyon. Napaka-importante ito sa paggawa ng isang poster ang pag-organisa ng maayos simula pagtalakay sa kalagahan ng likas na yaman pati na rin sa epekto nito. At dito naman tayo sa pangatlong pamantayan o rubrics, ang 20% para sa pagkamalikay. Ang pagkamalikay ay isa din ito sa pinaka-importante sa paggawa ng poster dahil dito natin malaman o masusukat ang iyong kahusayan sa pagdodrawing. Dahil ang pagbuo ng mga pamaraan at solusyon upang mapanatili at pangalagaan ang likas na yaman ay isang malikhain na proseso na kung saan sa pagiging o paraan ng pagmalikain, dito natin makikita ang kagandahan ng likas na yaman. At dito naman tayo sa huling pamantayan o rubrics ay ang 30% para sa angkipan sa tema. Ang talakay sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang likas na yaman at paano ito mapanatili ay naghatid ng kalaman at kamalayan sa kalagahan ng pangangalaga sa likas na yaman or sa kalikasan. At ang total of nakabuang presentasyon ay 100% para sa pamantayan o rubrics. Tako naman tayo sa katanungan na kung saan dito natin malalaman na kung kayo ba ay nakikinig sa ating talakayan ngayon. So meron akong itatanong sa inyo or sino sa inyo makapagbigay ng opinion sa aking katanungan na ibigay ngayong araw na ito. So unang tanong, ano ang kalagahan ng mga likas na yaman sa ating bansa? Pangalawang tanong, sa anong paraan mapapanatili natin ang ating likas na yaman sa ating bansa? Sino sa inyo magbigay ng sariling opinion na tungkol sa ating talakayan ngayon? Okay, tama. So, ano ang kalagahan ng likas na yaman sa ating bansa? Ang mga likas na yaman ay nagbibigay sustansya at serbisyo sa ating planeta o sa ating mundo at sa mga tao. Ang mga ekosistema na binubuo ng mga likas na yaman ay bubuhay at napapanatili ng balanse sa kalikasan, ang kagandahan, ang kaimportansya ng likas na yaman sa ating bansa. Sa pangalawang tanong, sa anong paraan mapapanatili ang ating likas na yaman sa ating bansa? Sino makapagbigay o sino merong sariling opinion dyan? Tama! Sa pagpatupad ng mga batas at regulasyon, pagsasagawa ng sustainable practices at pagkilahok at pagkipagtulungan sa bawat isa. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, magiging masigla at mapananatili natin ang kagandahan ng ating likas na yaman sa ating bansa. Salamat sa inyo, sa iyong mga sariling opinyon na ibinibigay sa atin ngayon. Maraming salamat at yun lang po. Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Ako nga po pala si Binibining Jadrin C. Aligway. At ngayong araw ay may inihanda akong pagtataya para sa inyong lahat. Ang gagawin nyo lang ay magbigay kayo ng pangunahing likas na yaman na makikita sa Region 7, Central Visayas. Ilagay nyo ang mga sagot sa mga kahon at isulat ito sa sagotang papel. Halimbawa, ang yamang lupa na makikita natin sa lalawigan ng Bohol ay Chocolate Hills.
Ang yamang tubig naman na makikita natin sa lalawigan ng Cebu ay mga ilog. Sa ikalawang gawain naman ay magbibigay lamang kayo ng tig-5 wasto at diwastong pangangasiwa sa likas na yaman. Isulat lamang ito sa sagutang papel. Naiintindihan niyo ba mga bata? Mabuti! Ngayon naman ay suriin natin ang inyong mga sagot. Ano ba ang sagot niyo sa yamang lupa na makikita natin sa lalawigan ng Bohol? Ito ay Chocolate Hills. Ano pa? Niyog. At mayaman din ito sa palay at saging. Ang yamang tubig naman sa lalawigan ng Cebu ay mayaman ito sa coral reefs at mga isda. Ang yamang mineral naman na makikita natin sa lalawigan ng Negros Oriental ay carbon at limestone. Ang yamang gubat naman na makikita natin sa Siquijor ay Salagdang Tree Forest at Balete Tree. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ikalawang gawain. Ang wasto at diwastong pangangasiwa ng likas na yaman. Sa wastong pangangasiwa ng likas na yaman, una ay pagtatanim ng mga puno upang mapigilan ang pagguho ng lupa. Pangalawa naman ay pagpapalit ng pananim upang makatulong sa pagpapanatili ng pagiging mataba ng lupa. Pangatlo ay pag-iwas sa paggamit ng mga kasangkapan na nakakapinsala sa pangingisda. Pang-apat ay hindi pagtapon ng dumi at basura sa ilog, dagat, lawa at sapa. At ang panghuling wastong pangangasiwa ng likas na yaman ay pagkontrol sa polusyon na naidudulot sa pagmimina. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga diwastong pangangasiwa sa likas na yaman. Una ay labis sa paggamit ng kemikal na pataba. Pangalawa ay paggamit ng dinamita sa pangingisda. Pangatlo ay pagtatapon ng dumi at basura sa anyong tubig. At ang pangapat ay paghukay upang magmina ng walang pahintulot. At ang panghuli ay pagtatapon ng pinagminahan sa ilog na nagsanhi ng polusyon. At yun lamang sa ating pagtataya mga bata. Ngayon ay tapos na nating talakhayin ang mga pangunahing likas na yaman ng mga lalawigan sa rehiyon. Kaya ngayon, para sa inyong takdang aralin, magtanim ng puno at dokumentuhan ang bago, habang at pagkatapos nito, at i-print ang mga larawan at idikit sa short bond paper. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Kaya ngayon, bago kayo magsiuwi, tayo muna ay manalangin. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sana'y inyong gabayan ang mga bata sa pag-uwi sa kanilang mga bahay at sana'y huwag niyo silang ipahintulot sa kahit anumang mga maling gawain sa kanilang mga buhay at sana'y ang lahat ng ilang natutunan ngayon ay hindi nila makakalimutan at sana'y magawa nila ng maayos ang kanilang mga gawain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kaya ngayon, maraming salamat mga bata at sana'y marami kayong mga natutunan sa araw na ito. At hanggang sa muli, paalam!